organic fertilizer na ilalagay doon sa ating kalamansi. Hindi siya kakontra nitong ating abono. Kung synthetic, medyo acid po yung lupa natin, kaya lang hindi naman synthetic ang gagamitin natin. Organic naman siya. Tapos, meron tayo ritong mga tumutubo sa ilalim. Alam nyo na po ba yung kalamandarin? Yung mahahaba din eh. Minsan doon sa ilalim yan tumutubo. Yung mahaba tinik tapos malalapad ng dahon, tatanggalin ninyo yun. Alala tayo na makita rito eh. Kuwan lang yun, isang diretso yun. Nakikita ninyo. Yung minsan, meron din so. ayun, akala natin kalamansi siya. Yun yung yun yung original na dahon lang pinagdugtungan. ang ano sir, ano? Oo, hindi mag Bali po sir, ang gagawin po natin, como kasi tayo ngayon ay patagulan, kay patagaraw, palilipasin muna natin itong bagyo na ito. Pagkatapos po natin ng bagyo, saka mga ilang araw, lalagyan lang po natin ito ng ating pataba. Bali yung organic fertilizer ang ating gagawin. Ang magiging lagay natin kung siya medyo maliliit pa, siguro mga 2 dapot. Paikot sir. Oo, paikot. Dito naman ang paglalagay niya. Pero bago po ninyo lagyan ng pataba, nag-herbicide pa kayo rito? Puro gas cutter. Gas cutter lang. Tuturo ko sa inyo, mas maganda po mag-herbicide po tayo para makakamenos po kayo ng trabaho at makakamenos po si Ganun sir. din sinasabi ko sir kasi Oo. para yung sprayan dito ay ano yung lupa. Ang kuha naman po kasi ang herbicide hindi naman po masyadong affected ang lupa niya dahil una-una meron tayong organic fertilizer na ilalagay doon sa ating kalamansi. Hindi siya kakontra nitong ating abono. Kung synthetic, medyo acid po yung lupa natin, kaya lang hindi naman synthetic ang gagamitin natin. Organic naman siya. Tapos meron tayo ritong mga tumutubo sa ilalim. Alam nyo na po ba yung kalamandarin? Yung mahahaba din eh. Minsan doon sa ilalim yan tumutubo. Yung mahahaba tinik tapos malalapad ng dahon, tatanggalin ninyo yun. Alala tayo na makita rito eh. Kuwan lang yun, isang diretso yun. Nakikita ninyo. Yung minsan, meron din so. ayun, akala natin kalamansi siya. Yun yung original na dahon lang ang pinagdugtungan. ano sir, ano? Hindi magbubunga yun. H-year shock, magbunga yun. Kaya aalisin natin yun. Pag malaki, hindi na natin siya masisiklat, putulin nyo na lang po doon sa pinakailalim. Huwag nyo sasagat sa pinakapunot, mamamatay lahat yun. Yun lang po mismo po na yan. Yung ano lang. Sa baba po na yun. Doon po nyo putulin. Tapos meron na pala tayo ibang mga bulaklak na meron tayong dala po pang insecticide. I-spray na lang po natin siya. Actually, maliliit pa naman po itong area na ito. Kahit din na muna natin ito pamungahin, doon tayo sa kabila. Gatutan pare. Yung maliliit po ito. Ayan, alisin po yan. Yan ang tinatawag na kalamandarin. Ito. Ito ang pinakakalamansi dyan. Ito yung dugtong. Ito yung original rootstock niya. Ito yung tatanggalin. Saan tatanggalin dyan sir? Dito ninyo ito puputulin. Yan. Huwag nyo isasaga dito at ito na po mismo yung puno. Ito yung puputulin nyo. Saan sir? Dito. Yan. Mamamatay na yung kalamansi. Yan. Dito. Hindi na. Ito. Dito na. Yan, yan. Ito naman yung nirulog Lahat ng makikita nyo po puro ganyan, tanggalin natin. Diyan na pupunta sustansya pag naglalagay tayo ng abono. Yan ang kumakain, ang naiiwan yung kalamansi natin. Tinan mo, naiiwan na yung kalamansi natin. Natitira mo sa Pwede kayo magkuha ng lagaring maliit. Yan. Tinan nyo po. Yung Dahon lang ng dahon lang siya ng dahon. Marami na balo sir. Tapos mahaba tinik.
Yan. Yan, alisin po yan. Kaya madali lang pong kuhan. May marami na, pati yun mo, yun. Sige. Saan dito sir ay? Dito rin sa, dito na. Oo. Yun, At siya yun po alisin nyo. Dito? Apo. Sanga. Paano yung mga sir ito? Yan, sige. Oh, dito na. Ayan. Pagka ganito kaliit, pwede nyo na siya siklatin. Yan. Yo. Oh. Para nun, hindi siya tumubo. Tingnan nyo po ito, liit na. Eh, hindi po siya lumaki. Para siyang nasa paso, ano. Ganun siya rin kumakain. Sir, hindi pa na. Oh, yan. Sir, ay lahat na to sir. Oo, lahat na yan. Ang isagad nyo doon. Kung masisiklat nyo, siklatin nyo. Huwag kayo maaawa. Ayan, taka nyo putulin dyan. Hindi naman mamamatay yan eh. Yan yung kuha Sige na, sir. kasi. Bili na. Dito siya yung malalaki. Oh, yun po ang magiging kuha ninyo. Pero pagka merong malaki at may bunga, wag nyo aalis. Dahil kalamansi yan. Dahil bunga oh. Pang December kayo. Kaya lang hindi po talaga makakalaki. Ay, Bro, siguro noong time to na nalagyan nyo ng abono, tsaka nyo po siya nalagyan noong panahon na yon, ano? Walang nang abono. Wala ng abono. Lalagyan po natin ito ng pampalaki. maganda sa rin, daming bunga na. Oo. Ang mangyayari po dito, pagtutukod kayo nito pag halimbawa medyo yumukyok siya. Tukuran po ninyo ng God. Bakit tuturo na lang natin sa iyo? Ito, medyo naninilaw ito. Ito yung 2 taon. Oo, sir. 2 taon. Kaya kung maganda-ganda po ang kuha dito, ang bulas. Mas malaki pa sa atin dito. Baka yung yung kalahating bag o mga 10 kilo na lang makuha dito. Pero may marami pong bunga. Kailangan ito, suporta ng pataba. Di ba? Pataba na po. Kailan kayo huli naglagay ng abono rito? Tagal na, sir. May 2 months na ba? May 3 months? Mayroon na, sir. Meron na. Oo, matagal na. Kailangan kung lahat sana yun, maganda. Kaya pang lagay na natin ito ng kawan. Ng abono. Ayan, Pero after... bago palagyan ng abono, sir, lilinisan yung Apo, tapos pwede na po natin lagyan dito sa palibot na ito. palibot. Apo. Ang kuwan natin dito, kung siya merong laman, 3 dakot. Ang organic naman, hindi naman po siya kuwan. Wala po siyang side effect kung sumobra. Kasi yung pataba natin, maganda pong pangkuwan siya. Pangkuwan sa cultivate ng lupa. Yan, alisin po natin. Ito yung unang tinanim. Oo, sir. Kaya ito malalaki. Yung kabila naman na yon, Yan, magaganda na yan. kasabay rin nung kabila nito. Halos sabay-sabay. Ilang buwan po ang pagitan ng tanim? May 6 na buwan, ganun. Wala yung nauna, sir, dito. Wala na una na kung nagtanim. Bali, inabutan na lang po ninyo ito. Oo, sir. Ayun yun, tanggalin natin din. Nakita yung kuwan. Yan yung kalaman na rin. Kaya lahat ng kuwan yun. Yan, kita-kita nyo, hindi magbubunga yan. Yan, saka nyo ngayong karitin ng lingkaw. Makakachempo si sir dito sa bunga. Kukunti itong pan-December eh. Maraming bunga. Oo. Kaya suporta na lang natin ito muna ng pataba. Tapos pagka bulaklak niya, hindi pa siya gaano magbubulaklak ito dahil puno pa ng bunga eh. After na ng bungahan. Kaya pagka lumabas yung marami pa uling bulaklak sa ilalagay natin pataba, i-spray na po natin siya ng pang-insecticide. Doon natin tuturo po mamaya. Ito yung pinaglagyan po ng sili. Oo, sir. Ito rin, lalagyan din natin organic. Ganda yung sili namin, sir. Pagka Ito pala... lang kasi hindi na binatuloy na tinaniman, sir, kasi malalaki na yung kalamansi. Maano na rin. Oo. Pero pwede pang taniman yan sir, pagkuhan. Pwede pa. Ito pwede pa itong taniman. Kasi di pa naman ganun kalabo ng sili. Ay, itong kalamansi. Diretso sana, sir, namin Sabi dito. niya Pwede pa ito. Yan.
Pero sa susunod na tatanim na kayo uli, gitna nyo na. Hindi na dalawang pagitan. Doon sa kabila po pwede, yung mga maliliit. Ito, isahan na lang. Isahan na lang gagawin ng muro. Ganito sa pagitna. Pero pagkasunod na malaki na po ito, dito na po tayo gagawa ng kanal, doon sa kabila. Pero dito hindi naman nag-stay yung tubig dito, ano? Mataas to sir. Ayaw, ang problema, kaya kukunti ang patay dito. Doon lang ang mababa tsaka doon sir. Yung talagang may tubig na pag-umurang. Kaya nga, kulang po sa pataba talaga itong ating kot dahil naninilaw siya. Kailangan to masuporta. Sabi nung Abono na ito, sir. nauna, sabi ko sir, Wala pang isang sako nito. Ilang abono ba ang nailalagay rito? Hindi pa sila nag-abuno. Wala pa. napabunan ko, sabi niya mamamatay daw. Sabi ko, Ibig sabihin po ito ay totally hindi pa nalalagyan abono. ito lang sir, nalagyan. Ito lang. Konti pa lang ang naibono. Kunti lang. Sa sako. Oo, Wala pa. Hindi pa Wala nila pa sa nabubuo. sako. Lalo pong maganda ito pagka maabono. Pati rin yung bata. Oo, sir. Oo, sir, lahat yan. Lahat yan. Hindi pa nalalagyan ng abono mula nung tanim. Simula nung naitanim yun. Yun yung sabi nung unang nag-farm. Oo. Yun, Sabi ko sinasabi ko. kulang ng abono yan. Kasi naninilaw sabi ko. Pagka po kasi bagito po yung kukuning kawan at walang kamalayan sa kalamansi. Nabansot eh. Kaya nagtaka nga ako, 2 years, ba't ganito Kapag nakaliit? kainin mo, Pati di... dilig Oo. nito. Hindi nila dinidiligan. Isa Basta yun. tinanim lang Isa po nila. yun sa panahon ng tagaraw. Kasi sa tagaraw, dapat yung busog sa tubig yan. Kaya nagtataka ako, 2 years, ganito palang kalalaki. Kung totoo, isang taon pa lang ganyan. Maasa lang sa ulan sir. Kaya, Sa ulan. Oo, nung... Tamad yung unang kwan dito. Naging tauhan. Yung nag-manage. Dapat alam niya rin ako nito. Sa gulay, di po pwede sa gulay. Yung misa ka lang yung magpapatubig. Oo, Mamamatay yung gulay po. Sir, hindi pwedeng sprayan ng pangdamo. Yan po, pwede pong lagyan po ng spray ng damo, pero hindi tayo gagamit po noong pang malambot. Tuturo ko sa inyo parang po nung paano Para gagawin hindi ito. sila kawawa. Kasi ito, Hindi pa nila naiikot. yung kasing itong kalamansi, wala namang problema ito kahit na siya ay yung pamatay damo, yung Hindi naman herbicide. maapektuhan sir. Hindi maapektuhan. Tuturo sa inyo pong mamaraan mamaya. Kasi meron tayo ginatawag na kuhan dyan eh. Pag may tanim ka, meron nakasuklob na galon o plastic. O yun ang gagamitin mo. Kung ano lebugan na yun, yun lang ang tatamaan. Oo. Huwag mong iaangat mo yung pito ng bomba. Pag inangat mo yung pito, tatamaan yung subject nyo. Pati rin yung kalamansi. Dito sa kalamansi, magaling na ito. May iwasan mo eh. Pero pagka ang dam mo ay humaba na kagaya ng ganon, mauobligado mo ngayon siyang iangat ang pito mo para tamaan. Ang technique naman sa ganyan, bago mo siya herbicide, hawanin mo muna po yung ilalim ng puno ng kalamansi. Para hindi ka na lumapit sa kalamansi. O yun, maaagapan ninyo yung kwan. Sa kwan kasi, sa grass cutter, linggo lang ang pararaanin mo, mahaba na naman. Kaya puro trabaho na lang kayo doon, tsaka Hindi pa naikot sir, malalagyan Hindi na pa ulit. naikot. Oo, Malalaki totoo na po naman. yan. Mas magastos, pero mas practical pagka yung herbicide yung gagamitin natin. Kaya naman po pala uho na uho sa pataba itong kalamansi ninyo. Hindi pa pala nalalagyan ng pataba na ibig sabihin nabuhay siya sa sarili niya. Damo-damo na lang. Tapos sa tagaraw, siguro sa tagaraw ito nangangari lang yan. Yung sabihin, lilit ang dahon dahil kawan, kulang sa tubig. Kaya masyado hirap siguro ito ng tagaraw. Ngayon lang siya nakabawi dahil nagbunga siya ng ganyang karami. Nung umulan, doon siya nabusog. Pero yung humawag nito sir, pag-spray na, halos araw-araw. Araw-araw siya nag-i-spray ng... Oo, kaya siya, nung minsan nanilaw. Kasi matapang din yung... Ibig sabihin, nag-insecticide siya, araw-araw siya nag-i-spray. Hindi naman ganun dapat. Akonsayado sa kuha niyo sa gamot. Kaya nga sinabi ko, Every 3 days lang po pag-i-spray niya. mahirap naman sir na Paano ba ginagawa niya? Chargeable? Ilang spray ba ginagawa niya rito? Ilang kuha nito? Chargeable? 16 liters na i-spray niya lahat. Nag-spray lang dyan. Dalawang karga. Dalawang Tapos karga. na.
Mamaya ulit, Oo, isang karga. Hindi siya kawan, hindi yung permis na matatapos. Yung konti na ito, hindi niya Ito lang, natatapos. itong mabungang to, yan, ito lang ni-spray niya, palagi niyang dinadaanan. Kaya nga, halos araw-araw. Oo, yan. Every 3 days lang ang pag-isipin mula doon sa Pag bulaklak. nakaubos ng dalawa sa umaga, Pagka po ganyan na po malalaki ang bunga, mamaya gahulin, ulit, isa, stop na po ang spray dyan. Buo na yan eh. Hindi mo na spray niya. Ang poprotektahan mo na lang dyan, yung bulaklak na ganito. I-commemorate yung bulaklak. Ito yung poprotektahan mo dyan. Kaya tayo nag-i-spray. Halimbawa, matanghito na tinatawag sa amin, itong ganitong bulaklak. Pag magpapabunga kami, start na po ng spray yan. Gagawin namin yan every pagitan po ng 3 araw, balik ulit ng spray yan. Kailangan nyo sabay-sabay. Para noon, sa susunod, yun din uli ang gagawin. Kaya ito, napakadali lang po ito spray yan. Babata pa pala. Ay kung ako gagawa nito at mag-i-spray, ay baka siguro itong lahat na ito marami sa akin 5 karga dyan. Doon sa chargeable na spray. Tapos yan. Pagkaganyan lang kaliliit. Ito lang dinadaanan niya eh. Oo. Yan lang. Yun lang itutok mo dyan, sandali lang. Kasi wagag din ng spray, maano rin yan, sir. Oo. Pero itong ganitong kaliliit, una muna natin i-spray ng pababunga. Lalong mababansot eh. Sumobra liit eh. Oo. Ito lang muna po pwede natin mapatuloy-tuloy po muna. Pero ito, hayaan na lang muna natin itong yung bunga niya. Kawawa, pagka po ganito kalaki magbubunga ng marami. Pero isang banda, pwede na rin dahil matanda na yung puladyo eh. Kumbaga sa kuha, unano na lang talaga. Unano itong kalamansi. Lockdown na to. Oo, kumbaga sa kuha, may gulang na. So pwede na rin natin pamungahin. Marami ng bunga eh. Bahala siya sa buhay niya pagkakuha. Tutukuran nyo na lang. O kaya tatalian na lang po natin ng tuturo ko na lang po sa inyo gagawin. Ito, magagamit nyo ito. Mag-provide kayo ng mga ganito. Marami doon sa... Marami. Po. Para nun, pagka may nagbungang ganon, tatalian na lang po natin para di siya magpersa. Ito naman, ganun din. Medyo mahaba-habang tulos na lang kukuha natin dito. Ayun, yung nag-iisa na yun, kitang kita. Ay, mas kuwang pa yan, ano? Ay, may bunga. Ayaw mo nyo lang. Ayaw mo nyo lang. Akala ko walang bunga yan. Doon na kasi. Yung maitim na yun, may bulaklak. Yung kuha na yun. Pag may bulaklak, kalamansi yan. Pero pagka wala, kuha na siya. Okay. Shoutout po natin yung ating pong mga kasama po rito sa farm ay sir at nakakuha po natin po yung kanyang kalamansi. Pabubulasin muna natin ito pag ma-recover sa pamamagitan po ng ating mga ng organic fertilizer. Yun, kung po kasi po nagkulang po sa talagang tamang pag-aalaga, ang mangyayari talaga mabubonsay po ang kalamansi. Pero ganun pa man, siyempre, gagawin natin po yung best para po yung ating mga kaibigan dito sa Pangasinan. Ano ba to? Lawak ba ito? Lawak, Inmanduyan. Oo. Yun. Imanuyan. Inmanduyan, lawak. Inmanduyan. Siguro marami nagduduyan dito dati. Oo, no? duyan. Duyan kasi yung hanging bilis namin, dumuduyan. Ganun. Kaya pala tinawag na Imanduyan. Duyan. Oo. Ayun, kaya ako natin siya. Kaya shoutout natin yung mga kaibigan dito. Mga bata pa yung mga kulit. Marami pang matututunan po sa pagpa-farming ng kalamansi. Malaki rin po ito dahil 2,000 puno. Kaya kailangan lang para maging siya progressive po yung ating abono, yung ating kalamansi. Makita rin natin yung abantayan po natin, mamonitor po natin dito si Kuya. Shoutout po natin si Sir dyan po sa Dallas, Texas. Sige po, tayo po. Merienda po na tayo. Nagabala po si Sir po ng ating merienda. So mga katribya po, minsan po kami po yung papaalam at maraming salamat po sa ating po mga kaibigan. At gaya po ng dati, ako po si Kuya Ibrahim Bunag at lagi natin tatandaan, karunungan at ang kaalaman, may katumbas na kayamanan. Thank you for watching. God bless all sa inyong lahat. Shoutout po natin dito po sa Taga Pangasinan. Ano pangalan ng farm po natin?
NBB, RMB. Ayun. Shoutout natin ng NBB at MB. RMB Farm. Dito po sa Inmanduyan, Lawak, Pangasinan. Okay. God bless sa inyo lahat. Bye-bye. Ayan. Shoutout natin si Sir. Ayan.